Precisely. At ang second highest ranking official of the land dapat nagpe-pay attention sa mga statement at hearing bago nila komentan. Dahil klarong-klaro yung opening statement ko sa pinaka-recent hearing, no fewer than 3 ang lumilitaw na areas for corrective legislation. Yung binanggit ko po kaninang mga batas natin tungkol sa consent, lalo na sa ganyang klaseng mga secretive religious organizations, batas ng ating labor code, lalo na sa mga voluntary work, di umano na walang employer-employee relationship, at yung mga legal protections sa ganyang employment status, at yung mga batas natin tungkol sa human trafficking. So, dapat inalam muna yan ni VP bago siya nag-comment ng ganyang wala namang kinalaman sa batas. And political, again, basahin niya yung resolusyon na aming dinidinig. Ito po ay tungkol sa mga grievous offenses laban sa mga babae at menor de edad sa kamay ni Quiboloy. Walang pinag-uusapang politika dyan. Simpleng karapatang pantao at dignidad ng mga tao at mamamayan na dapat dinedepensahan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, hindi yung nag-abuso sa kanila. Yung mga batang pinilit na magmalimos, pinigilan ng mag-aral dahil yun ang halos full-time ginagawa nila. Yung mga pinangakuan ng scholarship sa Jose Maria College para maging full-time member at worker sa Kingdom, either hindi talaga binigyan ng scholarship or binigyan ng scholarship, tapos nung gusto nang humiwalay sa Kingdom, hanggang ngayon ayaw ibigay yung transcript of records, hindi na makapag-aral ulit, hindi maka-apply sa disenteng trabaho. So, sana dun na lang at sa kabuuang mga problema at pangangailangan ng ating education system na hanggang sa ngayon ay nasa krisis, kaya nga nagbubuhos ng atensyon at enerhiya ang Kongreso sa isang EDCOM 2 process, nakatapos pa lang ng unang taon, nakapag-ulat na, doon na lang ibaling ni VP ang mga enerhiya niya sa halip na depensahan ang isang Quiboloy na nangaabuso pa nga sa mga bata at estudyanteng ito.